Noong panahon naman ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga kababaihan ay kinakailangan na maging mahusay sa gawaing bahay. Inaasahan din sila na magkaroon ng malaking pakikipag-ugnayan sa relihiyon at simbahan. Ang mga kalalakihan ang madalas na kumikita at bumubuhay sa kanilang may bahay at pamilya. Sa panahon ng pag-aalsa, ang mga kababaihan ay naging parte rin ng paggamit ng kalayaan laban sa mga Kastila. Ang iba ay naging mga bayani, tulad na lamang ni Gabriela Silang. Noong panahon naman ng mga Amerikano sa Pilipinas, ang pinakamalaking pagbabago sa panahon ng mga Amerikano ay ang pantay na pagtanggap ng mga paaralan sa mga kababaihan at kalalakihan. Ang mga kababaihan ay nagkaroon ng pag-asang umunlad sa sarili nilang pamamaraan. Kasabay nito, ang pagbibigay karapatan sa mga kababaihan na bumoto. Noong panahon naman ng mga Hapon sa Pilipinas, parehas na lumaban ang mga kalalakihan at kababaihan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasalukuyang panahon, lubos ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pagkapantay-pantay ng karapatan sa kahit na anong kasarian. What's the big idea?